Manalangin mga Panginoon, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pagkinig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkalooban sa pagkalima namin sa mga ito. Kami pagkakapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ng si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, umabot hanggang langit ang panahon ng mga taong hamak at inaapi. Kaya tuwinika ito ng Diyos para sa mga mapagsamantala. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan niyo ito. Kayong sumisigit sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi niyo sa inyong sarili, init na kami matapos ang mga araw ng pamamahina. Hindi tuloy namin nakagbili ang aming mga inamin. Kailan ba matatapos ang araw na ito at mamamakin para mailaki namin ang mga tribo? Tatakasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa tinta ang mga pamilya. Sa halaga ng isang pares na sandalias, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na mapapatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Purihin ang poong Diyos na sa tukhay nagtatampo. Ang puo'y purihin. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon magpakailanman. Purihin ang poong Diyos na sa tukhay nagtatampo. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naglulukid. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Purihin ang poong Diyos na sa tukhay nagtatampo. Mula sa alabok, ang mga mahirap, sa pagtalugani ay pinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos na sa tukhay nagtatampo. Sa ikalawang pagbasa, pinapayuhan ni Pablo ang mga sumasampalataya na ialay ang kanilang mga dalangin kay Jesucristo, ang tagapamagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinanamamahal ko, una sa lahat, ipinakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao,
ang taong si Kristo Jesus na naghahandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngalan, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito sa mga hindi. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig ko ang mga lalaki sa lahat ng dapoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay naging dukha upang tayo managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na inulos sa ito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulat mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa, ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupukat gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 tabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasalimutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ang kanyang pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito,
Sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patiin natin mga katabi natin ng magandang umaga. Kumusta na po kayo? Atin-atin lang ha, sino po mayaman dito sa kamay? Ayaw nyo umami, maghihirap kayo. Napakabuti ng Diyos. Amen? God is good? All the time? God is good. At sana, no? Araw-araw sa buhay ninyo na mamalas ninyo ang kabutihan ng Diyos. Malungkot ka man, makita mo mabuti ka rin ng Diyos. May pagdaanan ka man sa buhay, makita mo mabuti pa rin ng Diyos. Kahit sa gitna ng kawalan, makita mo mabuti pa rin ng Diyos. Kaya sa gitna ng kawalan, kapag nakita mo na mabuti ang Diyos, hindi mo masasabing walang-wala ka. Dahil meron ka ang kabutihan ng Diyos. Amen? At dahil mabuti ang Diyos, ang dami niyo pinagkakaloob sa ating lahat. Di ba? Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos sa mga material na bagay na ating pangangailangan. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga kakayahan upang patuloy natin mapagyaman ang kabutihan ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang angking galing, angking husay, angking talino, at tagalugod sa atin. Di ba? Diba sa atin, may pinanganak na magaling, no? Magaling kumanta. Diba pinanganak na magaling sumayaw? Diba magaling na leader, na magaling na muno? May iba naman pinanganak na maganda. Ay, taray. May iba pinanganak na gwapo. At yung iba, pinanganak lang. Tapos, pero lahat tayo may angking husay. Di ba? Kaya lang nakakalungkot. May iba, ginagamit yung kanilang husay sa paggawa ng masama. Ikaw, anong husay mo? Tanongin nila ang husay mo. Kitang-kita naman sa katawan mo. O husay kumain. Nakakalungkot. Yung galing nila, ginagamit nila sa paggawa ng masama. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Ebanghelyo, diba? Mas magaling gumawa ng pamamaraan ang mga makasanlibutan kaysa sa mga makadiyos. Diba, no? Ang galing-galing manglamang sa kapwa. Maparaan kung paano lalangan ang kanyang kapwa. Ang iba, may husay at galing sa pananalita, kaya lang ginagamit sa masama. Ang galing gumawa ng kwento. Ha? Ang galing gumawa ng chismis. Tanongin mo yung katabi mo, chismosa ka ba? Di ba? Ang galing. Ang galing mandaya. Alam ang pasikot-sikot sa pandaraya. Diba? Diba ang galing manloko? Manloko ng ano? Ng kapwa, manloko ng asawa. Tingin ko. Galing magtago. Ang daming magaling. Kaya lang ginagamit sa mali. Kapag ikaw ay magaling at ginagamit mo sa mali, ano ka? Makasanlibutan o makadiyos? Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, pinuri ng Panginoon, no? Yung mayaman,
yung kanyang alipin na hindi tapat sa kanyang husay. No? Hindi pinuri ng Panginoon yung kanyang pagiging tiwali, kundi ang pinuri ng Panginoon yung kanyang husay sa paggawa ng paraan upang siya ay mabuhay, upang siya ay maligtas. Nahuli ng Panginoon na siya ay gumagawa ng katiwalaan. Pero sabi niya, hindi ako marunong magbungkal, nahihiya ako manlimos. Paano ako mabubuhay? Pero alam ko na. Pinatawag niya yung mga may utang sa kanyang Panginoon. At anong ginawa niya? No? Pinutakan niya yung Panginoon niya eh. Diba? Binawasan niya yung pagkakautang ng mga nangutang. At pinuli ng Panginoon, hindi dahil, wow, galing ito binawasan pa yung utang. Kundi pinuli ng Panginoon yung kanyang husay, yung kanyang galing. Kaya lang sa maling pamamaraan na ginagamit. Mga kapatid, tatanungin natin, bakit ba ang daming mandaraya? No? Bakit ba ang daming manluloko? Bakit ba ang daming nanlalamang? May iba mga estudyante, galing-galing ng opyo. May mga ibang lingkod bayan, ang galing-galing. Mangurap, no? Bakit ba ganito? Mga kapatid, alam po ninyo, lahat po tayo ay mga katiwala ng Diyos. Sabihin na ninyo, katiwala. Kapag sinabing katiwala, pinagkakatiwalaan. Di ba? At pag pinagkakatiwalaan, ibig sabihin, nasa iyo yung loob ng nagtiwala. Tayo lahat ay katiwala ng Panginoon. Ano man ang bagay na meron tayo, ano man ang pinangahawakan natin, malaliman o maliit, ang lahat ng yan ay katiwala lamang. Kaya sana mga kapatid, may pakita natin na tayo ay katiwa-tiwala sa mga pinagkatiwala sa atin. At sino nagtiwala? Yung Diyos. Madalas iniisip natin, tayo yung nagtitiwala sa Diyos, pero hindi natin isang matanto na yung Diyos yung nagtitiwala sa atin. Sa paano pamamaraan natin nakikita na tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos sa mga biyaya na pinagkakalob niya sa atin. Ipinapamalas ng Diyos yung kanyang walang sawang pagtitiwala sa iyo. Yung yaman mo, yung talino mo, yung husay mo, lahat ng yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang tanong, nagiging tapat ka ba sa mga pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Pag sinabing pinagkatiwala, dapat pinapagyaman, pinapaunlad, diba? Pinaparami at ibinabahagi upang tayo ay tunay na maging mga katiwa-tiwala. Kaya lang, dahil nga tayo ay tao, nagadarang, natutokso, kuminsan, hindi tayo nagiging katiwa-tiwala. Sino ba? Tinan mo yung katabi mo, mukha bang katiwa-tiwala yan? May iba, no? Disente ng dating, mukhang katiwa-tiwala, mandurukot pala. Bakit may ganito? Simple lang. Kasi hindi natin nakikita ang mga bagay na meron tayo bilang biyaya ng Diyos. Hindi natin nakikita na ang yaman na binibigay sa atin ng Diyos ay buhat sa kanyang kagandahan loob. Kaya hindi natin mapahalagahan kaya nangyayari sa atin ng lalamang. Dahil tayo katiwala lang, hindi natin makita na tayo katiwala. Dahil biniyayaan tayo ng ginawa natin, inangkin natin. Sinarili natin. Hindi natin nakikita na tayo ay katiwala. At yung mga bagay na ito ay hindi natin makita bilang biyaya. Sa ating unang pagbasa, napakinggan po ninyo mula sa aklat ni Propeta Amos. Alam po ninyo, si Propeta Amos ay tagapagtanggol ng mga may hirap. Siya ay tagapagtanggol ng mga inaapi, ng mga nanlipunan, lalatigit ng mga may kaya. Kaya si Propeta Amos, dito sa ating Ebanghelyo, sa unang pagbasa, isiniwalat niya. Isiniwalat niya yung katiwalian, yung pandaraya at yung panlalamang ng tao. At yung mga tao na matapos yung
pamamahinga, yung araw ng pamamahinga. Tingnan natin, dahil apat natin silang matapos yung araw ng pamamahinga, yung araw ng pagsamba, no? Anong ginawa nila? Dahil wala yung Diyos, dahil sila ay makasanlibutan, wala sa buhay nila ang Diyos, nakita nila yung mga bagay na meron sila, na hindi biyaya ng Diyos, kaya handa silang manlamang. Sabi doon, dadayain yung timbangan. Bibigyan ng mas mahal na halaga yung kanilang mga paninda. At ito pa, masakit. Hindi lang yung mga bagay na meron silang hindi nila nakitang mula sa Diyos, kundi pati yung mga tao, ang tingin nila ay hindi tao, kundi bagay. Sabi, bibitiin ng 2 pares o 1 pares ng sandalyas yung isang tao bilang alipin. Ang takin yung mura ng tao mo, no? 1 pares lang ng sandalyas, may alipin ka na. Bakit ganito? Kasi hindi nila nakikita ang yaman bilang kaloob ng Diyos. Mga kapatid, ganyan po ang mangyayari sa atin. Magiging sakit tayo, magiging makasarili tayo kapag hindi natin nakikita ang bawat yaman na meron tayo bilang biyaya ng Diyos. Anong sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo? Gamitin ninyo ang yaman ng sanlibutan ito sa pakikipagkaibigan. Gamitin ang yaman sa pakikipagkaibigan. Maubos man ito, may tatanggap sa atin sa tahanang walang hanggan sa langit. Huwag natin gamitin ang yaman sa kasakiman, sa kapalaluan, sa kadamutan, sa kapuriputan. No? Gamitin natin sa pakikipagkaibigan. Sabi ni Kristo, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Kung tingin mo ngayon, yung pandaraya mo ay petiks-petiks lang, mali lang naman ito eh. Hindi mo pwedeng baliwalain. Kung kaya mong mandaya sa maliit, hindi kaya mo rin mandaya sa malaki. Sino nagsabi nun? Si Kristo mismo. Hindi po ba? Kung kaya mong mandaya sa maliit, mandaraya ka rin sa malaki. Kung napagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Mga kapatid, no? Tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ipakita natin na tayo ay katiwa-tiwala. Huwag mo hayaan na umuunlad ang buhay mo, bunga ng iyong panlalamang, bunga ng iyong pandaraya. Ang daming tao ganyan. Tuwang-tuwa sa kanilang kayamanan, pero yung kanilang kayamanan ay bunga naman sa panglalamang ng tapa. May mga naaapakan, may mga namamaliit, may mga nasasaktan, bunga ng kanilang pagyaman. Di ba mas ma-enjoy natin ang kayamanan kung umuunlad ang ating buhay dahil nakikita ng Diyos, tayo ay katiwa-tiwala sa kanyang mga pagpapala. Di po ba? Mas masarap i-enjoy ang bagay na meron tayo kung ang lahat ay bunga ng pagtitiwala ng Diyos sa atin. At bunga rin na ipinapakita natin pagtitiwala, no? Ay binigay sa atin ng Diyos. Sana po, no? Ganun yung gawin natin. Sa ating kalawang pagbasa nung napakinggan natin, sabi ni San Pablo, paabutin niyo sa langit ang inyong panalangin para sa isa't isa. Ipagdasal ninyo ang mga hari at ang mga pinuno ng sanlibutan. Tama na, no? Parang sinasabi ni San Pablo at kahapon, nabasa ko sabi ni Pope Francis, tama na ang pambabatikos sa mga pinuno ng lipunan. Ito naman, no? Tama na yung pambabatikos sa presidente, tama na yung pambabatikos kay mayor, tama na yung pambabatikos kay kapitan. Anong dapat natin gawin sa kanila? Ipagdasal natin sila. Katulad ng sinasabi ni San Pablo. Bakit? Sapagkat sila, ng mga namumuno, sila yung mas pinagkatiwalaan ng malaki ng Diyos at ng ating kapwa at ng ating lipunan. At dahil sila ay mas malaking pinagkatiwala sa kanila, mas malaki rin yung tukso na pwede silang manlamang. Mas malaki rin yung tukso na pwede silang mandaya. Diba? Kaya ano magagawa natin mga simpleng mamamayan?
Ipagdasal natin sila na na makita nila na ang kanilang kapangyarihan, ang mga bagay na nasa kanila ay biyaya ng Diyos. At dahil ito ay biyaya ng Diyos at nakikita nila ito ay biyaya, makita rin nila sa sarili nila bilang mga halal, bilang mga pinuno, na sila ay daluyan ng biyaya ng Diyos. Amen? At dahil sila ay daluyan ng biyaya ng Diyos, lahat tayo ay makaranas ng biyaya ng Diyos. Halimbawa na lamang, diba? Yung pagpapagawa ng kalsada, napakaking budget ng kalsada. Sana yung buong budget ng kalsada na pupunta sa kalsada, hindi nahati kay governor, hindi nahati kay congressman, kay mayor, kay kapitan, kay lahat. Ang napupunta, kaunti na lang. Di ba yung pagpapatayo ng paaralan, hindi na pupunta yung mas maraming halaga sa ilan, tapos yung paaralan nagsasuffer. Ipagdasal natin sila, sapagkat mas malaki yung tukso at yung hamon na kinakaharap nila upang hindi nila makita yung biyaya. Diba? Upang ang biyaya hindi lang mapunta sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapartido. Kailangan nila ng panalangin natin, mga kapatid. At tayo rin, ipagdasal natin ang isa't isa dahil tayo rin natutukso. Kapag tayo binigyan ng biyaya, kuminsan, pag dumating sa palad natin ang biyaya, ano nangyayari? Sumasara yung palad natin. Diba? At hindi lang sumasara, bumubulsa pa. Diba? At kapag bumulsa, anong napupunta sa inilan? Yung mga natatapon lamang sa butas ng ating kamay. Yung mga nandito lang. At ang mas marami napupunta, yung bulsa. Diba? Pagdasal natin ang isa't isa na patuloy natin makita ang lahat ng mga bagay na meron tayo bilang biyaya. At makita rin natin na tayo katiwala, dahil tayo katiwala, daluyan tayo ng biyaya ng Diyos. Tandaan natin ang sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo. Hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kung ibigay mo ang isa, kamunghian mo ang isa. Hindi ka makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa iyong kayamanan. Nakakalungkot lang, maraming mga tao ngayon, ginagawang Diyos ang kanilang kayamanan. Kaya kapag araw ng linggo, hindi nagsisimba, hindi nanginginig, hindi nagpapahinga. Mga kapatid, huwag ninyong gawin Diyos ang inyong kayamanan. Magpahinga kayo. Ano gusto niyo? Magpahinga ng isang araw para sa Diyos? O tuluyan ng magpahinga? Dahil binugol mo kahit ang linggo sa pagtatrabaho, pinagod mo ang sarili mo. Magpahinga. Sabi mo, magpahinga ka na. Magpahinga tayo. Ha? At paano tayo magiging daluyan ng biyaya? Tularan natin si Kristo. May halimbawa ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Si Kristo ang dakilang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. At paano si Kristo naging biyaya sa atin? At paano niya pinamalas ang kanyang pagiging biyaya? Simple lang. Yung pag-aari niya ng kanyang buhay. Sa pag-aari ni Kristo ng kanyang buhay, siya ay namatay upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na masagana. At ang buhay na masagana ito ay ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sana katulad ni Kristo, habang tayo pinagbibiyaan ng Diyos, mamatay din tayo sa ating sarili. Mamatay ka sa iyong pagiging kuripot. Diba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang kuripot. Mamaya malalaman natin sa collection kung kuripot kayo. Ha? Mamatay ka sa iyong pagiging kuripot, mamatay ka sa iyong pagiging sakim. Diba? Mamatay ka sa iyong pagiging mapaglamama. Mamatay ka sa iyong pagiging sugapa. Mamatay ka sa iyong pagiging makasarili. Upang nang sa gayon, maipakita mo, ikaw ay tunay na katiwala ng Diyos at katiwa-tiwala sa harapan ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaot sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang tayo dito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahamiti ng Diyos sa tao ang sanlibutan para sa kanyang ingatan at pagyamanin. Magtiwala tayo sa lakas at talinong kaloob sa atin ng Diyos. Tigalan natin ang ating tutugon. Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong lingkod. Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong lingkod. Pasaninawa ng Santo Papa, mga obispo at mga pari, ang kanilang mga tungkulin ng may kababaang loob at walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Lumago nawa sa pag-ibig ng Diyos ang mga may tungkulin sa pamahalaan upang maging responsable, totoo at malinis ang pagsasagawa ng kanilang serbisyo. Manalangin tayo. Igalang nawa ng bawat tao ang kapahanan ng bawat isa at magtulungan ang lahat upang masugpo ang mapagsamantala sa mga dukha at pagmamalupit sa mahaba. Manalangin tayo. Ang Ebanghelyo nawa ang maging gabay ng lahat ng laikong nagtatrabaho sa larangan ng politika, ekonomiya, industriya, edukasyon, media, agham at teknolohiya. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang mga pangangailangan ng ating komunidad, pati personal nating mga kahilingan. Manalangin tayo. Para sa pasasalamat at espesyal na intensyon na Rachel Macarino, Clarice Ahal, Rizelic Fajardo, Dian Del Herrera, Justin Del Herrera, Neil Karen Herrera, at Clarice Ann Ignacio, manalangin tayo. Para sa successful exam of accountancy, ni Lizel Ann M. Magtoto, manalangin tayo. Para sa kaluluwa ni Lani Patropes, Domingo Patropes, Dante Patropes, Teresita Patropes, Lourdes Patropes, Glenda Villanueva, Jose Giron, Sharon Reyes, Catalino Coloso, Marilyn Coloso, Elpidio Coloso, Binibinsya Tolosa, Rebecca Ortiz, Ronnie Datan, Alfonso Giron, Corsiana Bribon, Ariel Sauren, Krisha Jerfey Nunezca, Wilfredo Pelobelio, Alejandro Bondog, Fortunato Chavez, Rebecca Chavez, Lolita Macalino, Jose Macalino, Carlo Harold Wisman Sr., Mary Ann Wisman, Corsino Rosalejos, Marcela Rosalejos, Mariano Yabes, Fidel Yabes, Rosita Yabes, Ernesto Ginto, Abelina Morales Ginto, Maria Estela Arbuladora, Brian O'Neill, Silvina De Perio, Romeo De Perio Sr., Fortunato De Perio, Daniel Agustin, Antonio Tan, at Willie Borsena, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami umunlad sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo.
na may kabutihang loob at katapatan. Hinihing namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa dambana ng Panginoon. Magsiupo na po. Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari natin ay katugdan ng Diyos ang aming makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Pamanangin kami pa, maawan mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pagkikinabang sa pamagitan ng Yesu Kristo, ang sama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon, At sumayon, itaas sa Diyos ang inyong puso at Diyos. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon at Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang naming mga pamilihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagpaksilan ng isang katauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin na nagsuko ng tutubos sa kanan. Ang sugo ng anak ay naging hinaliban sa amin. Bagamat di niya tinulaan ang aming pagkamasuhin ninyo, nilog mo ito upang iyong mangalas sa aming pagkatao ang hiling ng anak at palitubayan mo may pag-ibig na tulad ng pagtatanay mo sa kanya na hindi sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali ay nagpanumalik ng muli sa amin ng iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming minaksi ng ikaw at aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiaway ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan. Kami naguguli sa iyong kadakilaan.
Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging hanggang, hinawakan niya ang tinutulog. Pinasalamatan ka niya, pinagdating-dating niya iwan, tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kami, ito ang aking katawan, nilahan ko para sa inyo. Ngayon naman ang matapos ang mapunan, tinawakan niya ang kahit. Ulit na niya ang pinasalamatan. Pinabot niya ang kanin sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at ninyo. Ito ang kanin sa aking ito. Ang labo at walang hanggang ito. Ang aking dugo niya ubos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin nito sa pag-alala ng ito. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maging pagkabuhay ng iyong anak, kaya't niya-alay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay upay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasama namin kami ng susalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay matuklod sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingatan mo ang iyong simbahang laganap sa buhay ko. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ng aming Papa at ni Bartolome ng aming obispo at ng talang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin ng layo na may pag-asang sila'y muling mabibigay. Gayunin na lahat ng mga pumanan. Taawaan mo sila at patumulin sa iyong kaliwanagan. Taawakan mo at paglapatin kami bukas na makasama sa iyong buhay na walang lakas. Kaysa ng mahalaga ng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaysa ng mga apostol, si Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagtutulong sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ng Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan na pulay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa sa walang hanggan. Sa pagbubuhay ng mga nakagaling na upo sa tulong ng Jesus na pagmamahal natin ng Diyos, ipahin natin ang lakas ng Diyos. Ang
kalooban ng kapayapaan araw-araw. Piligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinangitan ang dakilang baraw ng pagpapahayag ng kapagpupusan ng Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakalasada. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa inyo. At sumayo. Kaya tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Kapagod ang mga inaanyayahan sa kanyang titulo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo po. Ama namin ng pagmahal, kami pinapagsado mo sa banal na pagkikinawa, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya na umilat sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwan sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mamaya pang hapon, sa Dalatrika, isa ng hapon, sa ating parokya sa St. James, magkakaroon po ng Parish Congress o ganito pagdiriwang na linggo ng mga laiko at inustahan na dito para sa ating parokya. No? So tayo po dito sa Garden of Prayer bilang bahagi ng ating parokya sa Charles Store ay inaanyayahan namin na makibahagi rin sa pagdiriwang po na nagsisimula sa isa ng hapon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtutulong sa atin sa panalangin sa ito ng mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo at lalo higit sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan natin ang bago po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Magsiupo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayo makapaglingkod sa iyo at mamalagay na sa pagpupuk mo sa pamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain taglay ang pagpili at kapayapaan natin. Salamat sa Diyos. Salita lang tayo. Ano yun? Matagal yung 2 buwan ron. 3K na lang yun. Now, in 4K. Si J-Mac.